Sa buhay ng isang pastor na hindi madali, na kung minsan ay hindi naiintindihan, paano kung ikaw naman ang mapunta sa kanyang kinalalagyan? Ano ang gagawin mo kung isang araw, pagising mo, ikaw na ang pastor at siya na ang miyembro? Oh, gising na! Linggo ngayon, magsimba na tayo. Malilate na naman talaga tayo. Naku. Ay! Linggo na naman. Nakakatamad naman. Gusto ba ako hindi? Sino ba naman kasing hindi tatamarin? Linggo na nga lang ang pahinga ko. Ang aga-aga. Tapos magsisimpa pa. Buti sana kung saglit lang yung service eh. Gusto mo matulog? Anong oras na? Malit na ako sa trabaho! Teka, magpipray pa ba ako? Ay, hindi, huwag lang. Pag nag-pray ako, mas lalo ako malilate eh. Alam naman yan siguro ni Lord. Di na ako magpipray. Sibat na! Magawa na siya ng kabutihan sa buhay natin hanggang yung bloodline natin mga kapatid ay yung pumunta mga kapatid sa iba't ibang panahon hanggang sa lumabas tayo. Anong oras na ako natapos sa trabaho ko kagabi? Hindi ko na talaga kaya. Antok na talaga ako. Idlip lang saglit. Maintindihan naman yan ni Pastor at ni Lord. Kita natin ang kabutihan ng Panginoon. Yung kortinang yan, kita nyo yan? Yan, ang ganda na ng church natin, di ba? Kaso, medyo malaki-laki yung nalabas ko dyan eh. Kaya ngayon, kukuha tayo ng pledge. Isa-isa tayo. Sister Lynn, pakilista na lang. O yan, magkano sa'yo? 500? Ano na, Pastor? 1K na. 1K. Sa'yo? Sa akin po, 5,000. O, 5,000. 1K lang, Pastor. 1K, sige, 1K. Yung mga abroad natin dyan, ha? Labas mo na. 2K, sige, 2K. Sa'yo, magkano sa'yo? 500, sige. Pambihira naman oh. Hindi ko na nga mapagkasya yung pera ko sa mga gastusin. May contribution na naman. Nako, nalagasan na naman ako ng 500. Wala no. Wala nang laman tong wallet ko. Kakabigay ko lang ng offering eh. Pero doon sa tinatawag na hindi kanilang pwedeng humarap Mahirap kaya maging sa iyong pastor. identity Sus! bilang anak Kung ako ng pastor, di ako Diyos. ganyan. Di ako maghihigpit. Magpahubad, mga kapatid Sige ko. ka. Dahil Paano mga yan? kapatid Kung isang ang araw, gumising ka, pagpapati ng Christmas ikaw na party, yung ang kasuotan nila ay kasuotan Madali lang kaya ng maging pastor. sanlibutan. Tignan mo, pa-chill-chill lang. Pag may birthday, laging may nagbibigay. Ay nako, Brad. Tingin ka sa mga sinasabi mo, balang araw o baka mamaya. Tawag na sa'yo, Pastor. Teka, nasan ako? Bakit ganito yung kwarto? Hindi naman to yung kwarto ko ah. Anong nangyayari? Ha? Hindi ito yung bahay ko. Panaginip lang ba to? Hello po, Pastor. Good afternoon po. Pastor? Kailan pa ako naging pastor? Start! Kakain na! Tart? Kailan pa ako nagkaasawa? Office to ni pastor ah. Ba't ako nandito? Ibig sabihin... Ako na si Pastor Gatjel? Hay, unang umaga bilang si Pastor Gatjel. Paano ba to? Ako na yung pastor. Wala akong choice kundi manalangin kahit antok na antok pa ako. Kailangan kong isa-isahin ang mga miyembro mula sa Signal hanggang sa Bacoor. Lord. Unang umaga pa lang, pero ayoko na po. Ganto pala yung pakiramdam ni Pastor. Na kahit may mga oras na pagod siya, maghahanap siya ng lakas para sa amin. Ito lang tayo ngayon overnight. Dami natin ah. Alam nyo, kung di lang ako pastor, kahit ako hindi rin ako atin din.
Ito pala yung sinasabi ni Pastor noon, na kahit ayaw niyang umattend, kailangan, kahit konti lang ang tao, kahit iilang piraso. Dahil pastor siya, dapat palagi siyang nasa bawat gawain. Lahat ng tulog magsabing amen. Siguro, patawa-tawa lang talaga siya tuwing linggo. Pero, mabigat na sa loob niya kapag tinutulugan lang siya. Hindi na nga ako matutulog kapag preaching. Sa nalalapit nating gawain sa Maragondon, kailangan natin... Teka lang. Parang wala si ano. Saan na yun? Saan si Donald? Totoo nga, na kapag pastor ka, alam mo kung saan nakaupo ang miyembro mo. Alam mo ang paborito niyang upuan. Kaya kapag wala siya, hahanapin mo talaga. Alam na agad ni pastor kapag may kulang sa mga miyembro niya. Alam na agad ni pastor kapag wala ako sa church service. Ang daming dapat bayaran. Electric bill, water, internet. Tapos may loan pa nung para sa pinagawang church building. Kaya pala, sinasabi niya na wala na siyang pambili ng brief. Kung alam ko lang sana na ganito pala, nakaka-stress ang lahat ng bayarin na to. Hindi na dapat ako nang hinayang sa 500 na ambag ko. Hindi na dapat ako nagreklamo sa mga offering na binibigay ko. Hindi pala talaga madali ang maging pastor. Nagpupuyat para pag-aralan yung preaching. Kung saan saang reference tumingin para garantisadong tama at totoo ang binabahaging salita. Pero kapag sasapit ang linggo, hindi lahat nakikinig at yung iba nagdadaldalan at ang lilikot. Ngayon alam ko na hindi talaga biro ang maging pastor. Day, gising na! Panaginip? Panaginip lang ang lahat. Akala ko totoo na. Akala ko permanente na. Kasi kung totoo ako na si pastor, malamang hindi ko kaya. Pero salamat sa panaginip na yon. Ang dami kong napagtanto. Si pastor hindi magsasalita. Hindi mo malalaman. Hindi mo makikita. Pero nahihirapan siya. Dinadaan niya sa biro at tawa. Pero sigurado ako na ang dami ng sugat sa puso niya. Ang daming luha at kirot ang tinago niya. Dahil kailangan makita naming matatag siya. Si pastor, kahit pagod, pinapanalangin niya kami isa-isa. Kaya siguro marami ng disgrasya ang naharangan. Marami ng karamdaman ng agad na agapan. Marami ng na-provide na pangangailangan dahil sa panalangin niya. Kaya pala, kahit nakakalimutan kong magdasal, hindi pa rin ako napapabayaan araw-araw. Dahil kahit isang tao lang, may nananalangin para sa akin. Salamat, Pastor. Salamat sa lahat. Sa susunod na linggo, pagsimba ko, kakamayan ko si Pastor ng may pagpapasalamat sa puso ko. Lahat ay naiintindihan ko na. Nauunawaan ko na siya. Dahil sa isang minsan, kahit sa panaginip lang, naranasan kong maging katulad niya.